tao eh. Samantala kami! Wala kami ginagawa. Lalo kami binigtay sa management! Sa susunod, magpakinggan naman. Kaya kami naman mali! Dito eh. Itatatawag! Traitor ka! Sino traitor? Ikaw! Ay, etong ano ka ba? Tama na yan! Ay, isa ka ba ha? Ay, huwag kang pagsabihan mo. Yung asawa mo! Akala ko sana-sana kayo rito. Ang hirap sa'yo, kumamanda ng tao rito. Huwag mo naman basta sila ngayon. Makasama mo kayo. Pedring, alam mo naman kung saan ako, di ba? Kailangan pa ba namang magkaganyan? Kailangan pa ba naman ng gulo? Maayos naman yan sa magandang usapan eh. Ay, Lolo! Ang tanda-tanda mo na, nagpapakagato ka pa. Sip-sip ka kasi. Kahit hiburin mo pa yung talampakan ni Mr. Banyares, hindi niya tataasan ang sweldo mo. Magtakabulo ka dyan. Sip-sip! Mga mal-edukado! Mga peste! As I was saying, wala akong magagawa, Tata Cholo. Sumusunod lamang ako sa utos ni Mr. Banyares. Inihahanda na sa accounting yung separation pay ninyo. Sana, naunawaan mo ko. Malakas pa naman ako eh. Kaya ko pang magbanat ng buto. Alam ko ho yun. Kaya lang ho, lampas na ho kayo sa retirement age. At saka, nakaabang na ho yung inappoint ni Mr. Banyares na papalit sa inyo. Dapat naman ho talaga. Nagpapahinga na ho kayo. Hindi na ho kayo dapat naghahanap buhay. Kaya nga, nakikiusap ako eh. Alang-alang man lamang doon sa matagal ko ng pagsisilbi dito sa kumpanyang ito. Huwag niyo muna akong tanggalin. Tata Cholo, hindi ho kayo tinanggal dito. Pinagpapahinga lang ho kayo. Kung gusto niyo pa ho magtrabaho, pwede naman ho kayo magtayo ng malit na negosyo. Total, may matatanggap naman kayo. Hindi mo ako naintindihan eh. Malakas pa ako. Pwede pa akong bumilang ng taon sa kumpanyang ito para magtrabaho. Maging makatotohanan tayo, Tata Cholo. Hindi na kailangan ng kampanya ang serbisyo ninyo. Ang hirap sa inyo, hindi nyo pinagpapahalaga ang matatapat nyong empleyado sa kumpanyang ito. Sayang lang. Wala na akong trabaho. Pagkatapos mong tulungan ng rasong yan at umasenso dito, hindi ka malang niya nakuha ang ipagtanggol. Pambira naman. Tinalikuran na nga natin ang kunyon. Tapos itsapera pa tayo dahil matatanda na raw tayo. Tama ba yun? Sasama na lang ako dun sa piket. Kacholo, sasama ako sa piket. Pakisama ka naman sa amin. Nasa, sip-sip ka. Hirap na kami. Sip! Sip-sip! Kulang-kulang na 20 taon akong labas-masok sa trabaho ito. Dito na pumuti ang buhok ko. Dito na rin kumapal ang mga kalyo ko sa kamay. Ngayon, aalis akong parang isang asong bahagang buntot. Trabaho ibibigay namin. Eh, Hindi na nagkakatanggalan pa kumakahon. ng iba. Wala nang liksing humabol. Kaya, sorry naman, Wala Cholo. nang silbi. May age limit ho kami. Hindi ho kayo pwede.
At gaya rin ng asong yun, Diyan, formal lamang. pag-alagala, Oreo walang talaga. tiyak na pupuntahan. Sorry, Mang Cholo. May age limit kami. Hindi na kayo pwede. Yun at yun ang naririnig ko. Laging ganun. Kaya pala, isa sa matitinding takot ng tao yun. Ang pagtanda at pag-iisa. Tanong ko sa aking sarili, paano na? Saan ako pupunta? Tay, bakit ngayon niyo lang sinabi sa akin? Nagbabaka sakali kasi ako. Baka makahanap ako ng ibang trabaho. Pero hindi naman ho kayo kailangan maghanap na ng iba pang trabaho. Kung tutuusin nga ho, hindi na kayo dapat magtrabaho. Ang mabuti pa, dito na kayo tumira sa amin. Natanggal kayo sa trabaho, tay? Mahirap yan. Elby, kuha mo nga akong beer. Sa panahon ngayon, mahirap mawalan ng trabaho. Pe-pension na naman kayo, di ba? Hindi nga ako nakakasiguro. Dahil malaki na ang lugi ng kumpanya. Oh! Mga bata, bakit hindi pa kayo nagbibihis ng uniforme? Alika na kayo. Magbihis na kayo at kakain na tayo dito. Dalian nyo. Sinabi na ba ni Elby sa inyo? 3 buwan na ang tiyan niya. Siya nga, Lumalaki na ang pamilya namin. Opo, Itay. Disgrasya nga po ito eh. Problema nga ngayon ng 3 anak eh. Madadagdagan na naman ang pakakainin ko. Kaya tayo talagang mahirap mawalan ng trabaho sa panahong ito. Naghahanap naman siya ng ibang mapapasukan ah. Dapat lang naman, no? Aba, ang hina ng kita ng shop ngayon, ah. Hindi pwede yung nakatunganga na lang siya dito palagi sa bahay. Ano ba yan? Dapat mag-isip siya ng paraan para makatulong sa atin kahit papano. Hindi na uso ang libre ngayon. Tatay ko naman siya eh. Eh kung ihirit ko sa'yo na patirahin ko rito ang lahat ng kamag-anak ko, papayag ka? Kung gusto niya makitira rito, dapat magbanat siya ng buto. Sangla sa akin to nung isang customer ko sa talyer. Eh kung okay lang sa inyo, pwede niyong imaneho muna. May linya na yan. Marunong pa ba kayo magmaneho? Oh, sige. Subukan nyo. Naintindihan ko si Mike. Para sa kanya, hindi natatapos ang responsibilidad ng isang lalaki sa kanyang pagtanda o kung ano pa man ang iba niyang dahilan sa pagbibigay sa akin ng trabaho nito. Hindi ko ginustong maging kagunin naman kahit ang aking nag-iisang anak. Ang mawalay sa buhay ko si Lumen. At pagtapos ko mag-asawa si LB, naisip ko, ako na lang ito. Wala na akong dapat patunayan maski kanino. Hindi lang pala ganun yun. Habang tumatanda ako, habang nararamdaman ko ang sari-sari sakit sa aking katawan, lalo akong nagiging mayabang. Ayokong tumigil sa pagkayod. Ayokong mawalan ng silbi. At ngayon,
galit na galit ako sa mga taong nagtapon sa akin. Saan kayo, sir? Alam mo ba ang bahay ni Dr. Jose Rizal? Yung ba tinutukoy niyo yun sa Kalamba? Sir, medyo malayo yata yun. Kawawa naman ako. Wala akong makakasamang pasahero pabalik. May usapan kami alas 8 eh. Kanina pa akong hinihintay. Gusto niya kasi samahan ko siya bago siya damputin ng Guardia Civil. At dadali sa bagong bayan para barilin siya bukas. Kaibigan kami. Kaibigan kami matalik ni Rizal. Maswerte pa nga rin ako siguro. Kahit ganitong matanda na ako, matino pa ang pag-iisip ko. Kilala mo ba ako? Ako si General Emilio Aguinaldo. Tahimik na si Rizal, Pilipinas na lang ang magulo. Arthur! Arthur, lumabas ka dyan! Mga hayop kayo! Arthur! Lumabas ka dyan! Talaga bang hindi ka titigil? Gusto ko makausap si Arthur. Ilabas mo si Arthur! Gusto ko siya makausap! Umalis ka na. Gusto ko sabi siyang makausap. Nag-usap na kayo, hindi ba? Ayaw niya na sa'yo. Bakit ba kailangang ipagduldulan mo pang sarili mo sa kanya? Hindi ka ba nahihiya niyan? Nagmumukha kang luka-luka? Sabihin mo sa kanya, bago siya mapunta sa'yo, papatayin ko muna siya! Akin naman talaga siya, hindi ba? Hanggang kahul ka lang naman eh. Hindi mo kami kaing takutin. Sige na, umalis ka na. Ingat ka. Ingat ah! Sige, ikaw din. Lock mo yung mga pinto. Maraming walang hiya ngayon. Maraming mapagsamantala. Magnanakaw ng lakas ha. Mag-iingat ka dyan ha. Okay. Oo, ingat ah! Ito, ipadlock mo. Baka mamaya. Bye-bye. Bye-bye. Manong, sundan niyo po, ha? Yan, yung coaching yan, yung itim, ha? Tutukan niyo lang po, ha? Huwag niyo pabayaang mawala, Manong. Sundan niyo lang po. Hindi ka ba naniniwala sa sinasabi ko? Gusto ko na magka-baby tayo. Sinabi ko na naman sa'yo. May oras at panahon para dyan. Marami pang problema sa ngayon. Pero kailan pa yun? Ayoko kasi nang nape-pressure ako eh. Gusto ko maayos mo ng lahat.
sabihin mo sa akin, mahal mo ako. Oo nga. Iwanan mo siya. Iwanan mo ang asawa mo. Manong, bakit ho kayo tumigil? Sabi ko naman ho sa inyo, tutukan niyo yung sasakyan eh. Pinabayaan niyo namang makalayo eh. Miss, nakita niyo naman nag-overtake yun na sa likuran natin eh. Kamuntik na tayo mabundol eh. Kung di naman ako mag-iingat, madidisgrasya tayo. Napakabilis naman magbanayo pala ng asawa niyo eh. Hindi ko ho siya asawa. Papatayin ko yung demonyong yun, papatayin ko siya. Halika na, Manong, sige na ho, diretso niyo na. Ba't pa tayo nakatigil dito ngayon? Ano ho, halika na. Miss o Mrs., baka naman mapahamak ako. Kung meron man kayong problema, siguruhin niyo munang hindi ako madadamay, ano po? Ano nga ho ba pakialam ko, babayaran ko naman ho yung metro ninyo eh. Kahit gaano pa yung patak dyan, okay lang sa akin. Sige na ho, basta sundan natin yung coaching yun. Alina ho kayo. Anong naman eh. Galit na galit ka. Siguro may dala ka pa rin. Bakit nyo alam? Ang tao, mas matapang. Malakas ang loob pagdala ng baril. Gusto ko na pong tapusin ang kahayupan niya. Walang galang lang. Meron sana akong gusto itanong sa'yo eh. Kung di mo siya asawa, ano mo siya? Niloko niya po ako. Nobyo mo ba siya? Dati po. Ngayon? May kinakasama na po siyang ibang babae. Ibig mong sabihin, pinagsabay kayo? Itinapon niya ako na parang trapo. Pagkatapos paasahin at pagsawaan. Sinabi ko na sa'yo, ayoko sa babae skandalosa. At talong ayoko sa babae dinidiktahan ako, kaya lumayas ka na! Arthur, ayoko umalis. Di ba nangako ka sa akin? Ang sabi mo pag pumayag ako na pagsama tayong dalawa, iwanan mo ang asawa mo. Pinahawakan ko lang naman yung pangako mong yun eh. Gusto ko akin ka lang. Arthur. Umalis ka na! Umalis ka na, pwede? Lumayas ka na dito! Ayoko na sa'yo! Umalis ka na, hindi ka maalis? Hindi ka ba nakakaintindi? Ha? Pag pinaalis mo ako, mas lalo kang buri ng buhay mo. Sasabihin ko sa asawa mo ang tungkol sa ating dalawa. Subukan mong gawin yan at lalo kang malilintikan sa akin. Kaya ngayon pa dapat lumayas ka na. Hindi mo, lumayas ka na! Lumayas ka na! Sayang! Ano ba tinatanga-tanga mo dyan? Lumayas ka na! Lumayas ka na! Ayoko umalis. Ayoko umalis. Ayoko umalis. Lumayas ka! Ano ka, bingi? Ayoko umalis. Bingi, ha? Ha? Gusto mo ba sipahin pa kita palabas? Ha? Ayoko umalis. Kapag hindi ka pa umalis dito, tatamaan ka talaga sa akin. Ha? Ayoko umalis eh. Arthur, mahal kita. Siya po ang kauna-unahang lalaki sa buhay ko. Ibinigay ko po sa kanya ang lahat ng bukas ng buhay ko. Kaya gusto mo siyang patayin ngayon dahil babalik na siya sa kanyang pamilya. Hindi. Inagaw po siya sa akin ng ibang babae. Ang akala ko nga po asawa lang niya ang karibal ko eh. Hindi po pala. Meron pa pong iba. Mabuti po sana kung sa asawa niya siya babalik. Kesa naman po. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Ano po? Pakiramdam po saan? May nagawan. Siyempre po masakit. Niloko nila ako ng babaeng yun. Kaya ang buhay na gusto mo utangin ngayon ay buhay na ibinalato na sa'yo. Ano po? Hindi ko po kayo maintindihan.
Naramdaman mo ang sakit ng maagawan. Ganyan din kaya katindi ang sakit at galit ng asawa niya nang siya ang maagawan. Ibalik man siya sa'yo, huwag mong kalimutan, may pagsusulian ka rin sa kanya. Ayan! Ayan yung sasakyan niya! Huwag mong sayangin ang iyong kabataan. Hindi lahat ng buhay mo ay para sa kanya. Napakabata mo pa. Darating ang panahon, may isang tunay na lalaki na magmamahal sa iyo. At para sa iyo lamang. Eto na po yung bayad ko. Sa inyo na po yung sukli. Maraming salamat po. Hindi ko po kayo makakalimutan. Salamat po. Goodbye, Ate. Pasok tayo, Mama. Sa lugar sa Pasig? Basta sa Pasig, kahit saan dun. Sa may Kapitolyo ba? Hindi ho, sa Biglang Liko. Alam niyo na yun. Sige na ho. Oh, ano ba? Saan pupunta? Kasi naman ang kulit mo, sinabi ko namang ayokong pumunta dun eh. Mag-uusap lang tayo, doon natin pag-uusapan yung plano natin. Eh marami naman pwedeng ibang puntahan eh. Saka di ba manong sa Biglang Liko, dun yung maraming motel? Oh, ano masama sa motel? Eh, para yung hotel yun, mas mura nga lang. Hotel, motel, hotel. Pareho lang yun. Pwede namang sa park na lang eh. Pwede namang sa restaurant. Eh, meron din mga restaurant dun eh. Di ba, Manong? Nakapunta ka na ba sa motel? Hindi po. Ang motel, puro kwarto lang yun. Oh, kita mo? Puro kwarto. Ayoko nga nun. Eh, bakit ba? Bakit ba napapalit kung puro kwarto yun? Gusto ko, Manong, diretso ng Pasig. Manong, hindi. Pupunta na lang tayo ng Fairview. Balik nyo na po. Sa Pasig, sabi. Hindi, sa Fairview, Manong. Manong, sa Pasig, oh. Mawalang gala nga sa inyong dalawa, no? Pwede ko ba malaman kung anong mga edad nyo? Ako, 35 years old. Siya, 32, okay? Matanda pala kayo sa akin ng 10 taon. 25 lang ako eh. Manong, 16 lang po ako. Tsaka yung lalaki niyan, 17 lang po. 61 na ako. Alam niyo mga anak, hindi kayo papasukin sa isang motel. Ang babata niyo pa. Mga menor de edad kayo. Hindi pwedeng hindi kayo mahuli doon. Gusto ko diretso ng Pasig. Manong, wag ho. Pupunta ho tayo ng Fairview. Ibalik nyo na po. Sa Pasig. Sa Fairview nga eh. Sa Pasig. Sa Fairview sabi eh. Manong sa Fairview po. Sige na ho, ibalik nyo na ho. Sandy, really love me. Sasama ka sa akin kahit saan. Sige na, Manong, diretso na ako. Manong, itigil nyo na ha. Hindi ako aalis. Iuwi mo na ako. Pwede ba? Kanina pa tayo nakapara. Hanggang ngayon hindi pa tayo maandar. Hanggang hindi kayo magkakasundo, magdidesisyon, hindi tayo alis sa lugar na ito, no? Eh, Manong, kasi hindi naman talaga namin alam kung kami pupunta eh. Ay, naku naman. Ang totoo niyan, ayaw lang talaga namin umuwi sa bahay namin. Huwag mo na yung kwento. Wala naman pakialam sa atin yun.
Manong, kaya ho kami magtatanan dahil ho ayaw ng mommy at daddy ko sa lalaking yan, kaya dadalhin ako sa States. Ayaw din naman sa'yo ng mami ko eh. At kaya natin ito ginagawa dahil nagmamahalan tayo, di ba? Bakit ba hindi mo maiwasan ng lalaki yun, ha? Why do you disobey and disappoint me? Gusto mo bang isumbong kita sa daddy mo, ha? Kayang-kayang takutin ng mga tauhan ng daddy mo ang lalaking yun. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Anytime, we can deal with that guy. Eh, Mami, bakit ba kasi galit na galit ka kay Dennis? Disenteng tao naman siya, tsaka disente naman yung pamilya. Paano magiging disente ang anak ng isang rapist, ha? Sabihin mo nga sa akin, what more yung family niya? Eh, Mami, pinagbintangan lang naman siya. Hindi naman totoo yun, di ba na natin? Quiet! Keep away from him, Sandy. Isasama kita sa States. At doon ka titira sa mga auntie-bessie mo. And I mean it! Nasa military po yung daddy ko, Manong. Pag natuloy itong pagtatana namin ni Dennis, hindi ko alam kung anong pwedeng gawin sa kanya ng daddy. Hindi ako natatakot sa kanya. Kilala ko ang ama mo. Si Alfredo Santiago. Kilalang kolumnista. Hindi ako naniniwalang may kasalanan siya. Mabait na tao yung daddy ko. Binayaran na nung kalaban niya yung dancer na yun para pagbitangan siya ng rape. Matapang na journalist yung daddy ko. Wala siyang kinatatakutan kahit sino. Pero hindi pa rin sapat na dahilan dahil sa kumukontra ang inyong mga magulang sa inyong sitwasyon, gusto niya na magtanan. Iho, minor de edad ang iyong girlfriend. Gusto mo bang makasuhan din katulad ng ama mo? You don't talk that way about your father. Tayong dalawa lang ang pamilya niya. Tayong dalawa lang dapat maniwala at sumuporta sa kanya. Hindi mo papababay ng pagkatao ng daddy mo nang dahil dyan sa nobya mo at ng pamilya na makikitid ang mga utak. Naniniwala silang rapist si daddy kaya akala nila masamang tao din ako. Hindi masamang tao ang daddy mo. Layuan mo yung babaeng yan. Kukutsay ka lang ng pamilyang yan. Paano mo pagkakatiwala ng babaeng yan kung ang buong pamilya niya binabastos ang ama mo? Dennis! Dennis! Walang kasalanan si Sandy. Bakit pati siya nadadami sa galit niyo? Kaya may kasalanan siya kay wala. Hindi pa rin kayo bagay. Kung may natitira kang respeto at pagmamahal sa daddy mo, titigilan mo pakipagkita dyan sa sanding yan. O, saan din sa ako pupunta? Ano? Sandali lang, ah. Saan din sa ka pupunta? Dennis, this is crazy. Magtatanan tayo pero hindi man lang natin alam kung saan tayo pupunta. Alam mo, tama yung taxi driver eh. Lalo lang tayong mapapasama sa mga parents natin pag tinuloy natin to. Dennis, kailangan ka ng papa mo. Tsaka gusto kong malaman mo na naniniwala ako na inosente siya. Dennis, kung talagang mahal mo ko, naiintindihan mo ko. Iintindihin mo ko. Dennis, please. Take care, okay? Sorry kung kinilit kita kanina sa motel. You're right. This is crazy. I love you, Sandy. Huwag ka makulit! Tag mo nga ako. Ayaw mo. Ayan. Ayan. Sige na, Gil. Ayan. Tinay! Kilala mo ba yung batang yon? Hindi, pero kanina pa yan nakaupo dyan. Eh, hihikbi-hikbi eh. Palagay ko yung mabigat ang problema. At saka siguro naglayas. May mga dalang bag eh. Bigyan mo na rin ng isang ulam at saka isang kanin. Uping. Ito. Dali mo, Dali ka, bilisan mong kilos. Nene.
Mukha yatang napakalalim ng iniisip mo. Bababa ko muna to, ha? Kumain ka muna, oh. Sige, huwag ka maya. Tsaka, huwag ka matakot. Hindi naman ako masamang tao, eh. May problema ka ba? Oh. Ang dami mo kasing balutan, eh. Mukhang malayo yata ang pinanggalingan mo, ah. Galing ka ba ng probinsya o ano? Gustuin ko man ho makabalik ng probinsya. Hindi ko naman ho alam kung paano papunta ron eh. Sa mga katuwid eh, gusto mo nang umuwi sa probinsya. Pero, paano ka nakapunta rito sa Manila? Mag-4 na buwan na ho ako rito sa Maynila. Bakit? Pumasok ka ba makatulong? Hindi ho. Hinanap ko ho ang tatay ko. Sige, kumain ka muna. Sige, oh. Masarap yan. Bakit naman kasi hindi mo muna sinabi sa akin? Ano ba naman yung ikinonsulta mo muna sa akin bago mo dinala yan dito? Ano ba magagawa ko? Biglaan na sumulpot dito yan. Alam mo, dapat pinag-uusapan kasi natin to eh. Hindi yung bigla na lang nagdidesisyon ka tapos hindi ko alam gugulatin mo ko. Eh, napag-awayan pa natin. Andiyan na yan. Kaaway pa. Talagang pag-aawayan natin. Ako, ewan ko ha, pero bahala ka sa buhay mo. Wala. Bakit ako sisi? Gusto ko ba mo? Kaya nga, bahala ka sa buhay mo. Sige, tayo ka na. Babalik na lang po ako sa Dagupan. Nahihiya ako sa asawa niyo eh. Ayaw niyo hong dumito ako. Huwag mo intindihin yun. Akong bahala doon. Madali naman kausap yung tita Doreen mo eh. Kaya ikaw yung makailangan mo para pag-enroll, handa mo na dahil makakahabol ka pa. Saka yung pinangako ko sa'yo, saka sa nanay mo, tutupad yun. Makakatapos ka. Makabayad man lang ako kahit konti sa laki ng pagkukulang ko sa inyo. Siya nga pala, ne. Alam ba ng tatay mo na lumayas ka? Hindi ka tumira sa bahay na ito para mag-astang senyorita.
Sumulpot kang parang salot sa buhay ko. Kaya bago ka magreyna-reynahan dito sa pamamahay ko, sisirain ko muna lahat ng ilusyon mo. Hindi ka rin pwedeng umasta rito na para bang pagsisilbihan ka ng mga katulong ko. Dahil muchacha din ang nanay mo. At kahit na papag-aralin ka ng asawa ko sa pinakamagagandang eskwelahan o damitan ng buong katawan mo ng ginto, putok ka pa rin sa buho. Isa ka lang bunga ng kaharutan ng nanay mo sa asawa ko. Makakalimutan mo. Hindi ganyan maglinis niyan. Talagang napaghahalatang probinsyana ka nga. Kasi wala kang sibilisasyon. Kaya ako lang naman hinanap yung tatay ko. Dahil gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Gusto kong magkaroon ng degree. Ayoko humabulok dun sa probinsya namin. Meron din naman po akong karapatan sa kanya kahit pa paano. Oh, Tana. Alam mo, bawat tao may kanya-kanyang pangarap. At walang sinumang taong pwede magbawal nito sa pangarap niya. Kung ang madrasta mo nagpalaya sa'yo, dapat malaman niya ng tatay mo na hindi ikaw ang kusang lumayas. Pwede mo bang tawagan ng tatay mo? Samahan kita. Iha? Hindi na tayo natahimik. Ang gulo-gulo na. Don't you realize what she's trying to do? Sinisira niyang pamilya natin. Asawa mo ko, Rico. Kami na mga bata ang pamilya mo, hindi sila. Bahagi lang sila ng isang pagkakamali sa buhay mo. Naintindihan mo ba yon? Kahit hindi naman niya sabihin eh. Alam ko namang pamilya niyang pinili niya. Nagulo lang naman yung buhay niya dahil sa akin. Bakit kaya ganun, ano? Lagi na lang kawawa ang mga kagaya kong putok sa buho. Katulong, abala kong pag-uusap ninyo, ano? Ito ang resibo mo, 28.50. O, yan. Huwag mo na ibigay yung sukli. Salamat. O, ano, ne? Kapit na kita sa terminal. Ha? Manong, pasensya na ho kayo. Wala ho ko ipapambayad sa inyo eh. Ito na lang po yung relos ko. Regalo pa po to sa akin ng tatay ko ng birthday ko. Eh, regalo pala sa'yo ng tatay mo eh. Bakit mo ibibigay sa akin? Ayoko na ho itong iuwi sa amin. Ayoko na magdala ng kahit ano pang alaala ng tatay ko. Lalo lang masasaktan si inay. Sumangama na nga ho yung loob niya. Nung iniwan ko siya at tumuso ako dito sa syudad para hanapin ang tatay ko. Eh, ano na ang gagawin mo pag-uwi mo ng Dagupan? Bahala na ho. Tutulungan ko na lang siguro po si inay sa paggawa ng langisa at mga kakanin. Doon din palang bagsak ko. Pangarap ko noon, makapag-aral ako sa isang magandang eskwelahan dito sa Maynila.
Eh, mayaman yung tatay ko. Akala ko matutupad yun. Ewan ko baka yung mga taga-probinsya, oh. Gustong-gusto yung lumuhas ng Maynila. Ano ba meron dito? Eh, kahit naman pumasok ka sa mataas na paralan, hindi mo naman kailangan yun. Eh, ang bata-bata mo pa. Marami ka pang pwedeng magawa. Malayo pa mararating mo basta matyaga ka lamang. Matutupad din yung pangarap mo, balang araw makita mo. Magdasal ka lang ng magdasal. Manong, talaga bang ayaw niyo tanggapin yung relos ko? Mas kailangan niya ng nanay mo. Kailangan yung dalawa. Salamat ho, ah. Alam niyo, yung bait-bait niyo ho. Sana kayo na lang ho naging tatay ko. Ikaw naman, baka paiyakin mo pa ako. O, ayan na yata yung bus mo. Sige na. Ayan na. Lakad na. Sige po. Ingat ka lang, ha? Opo. Sige. Mama, bilis. Pandarin niyo na. Eh, sir, malambot ang goma eh. Pupunta pa ako sa vulcanizing. Paandarin niyo na sabi. Sige na. Eh, hindi nga pwede malambot ang goma eh. Hindi mo niyo mapapandarin, ha? Parang awa mo na. Maliit pa lang ang kita ko, oh. Tatang? Tatang? Ano nangyari sa inyo? Tatang? Uminom kayo. Kumusta ang pakiramdam niyo? Huwag mong isipin na nagdadahilan lamang ako. Totoong nagsisikap ang dibdib ko. Kaya kung nagmamadali ka, pwede ka na lumipat na ibang sasakyan. Huwag mo lang dadali ng taxi para ngawa mo na. Gusto ko lang makalayo sa mga umahabol sa akin. Bakit? Sino ba umahabol sa'yo? Nang-hold up ako ng butika kanina. Nang-hold up ka ng butika? Hindi. Kaya pala hindi mo na-hold upin eh. Mas malaki pala yung natangay mo eh, butika. Kung hindi na kaya magmaneho, kung hindi makapandar to, bababa na lang ako. Oh, malato ako sa inyo. Sige na. Huwag na lang. Hindi naman tayo lumakad eh. Tangkapin nyo na. Ito na. Sige na. Hindi na. Nanaisin ko pang walang kita kaysa tumanggap ng isang galing sa masamang gawain. Paano na sigurong galing to sa masama? Hindi ba sabi mo nang hold up ka? Sa palagay mo kaya, makaligtas ka man sa mahabol sa iyong mga pulis, hindi ka naman makakaligtas sa iyong konsensya. Hindi ka patatahimikin. Hindi ko kailangan ng pangaral nyo, okay? Ngayon ko lang ginawa to. At may mabigat na dahilan kung bakit ko to nagawa. Bakit ba ang mali? Lagi natin ginagawang tamang katuwiran. Eh, bakit pa natin inimbento ang salitang kasalanan? Malubha ang sakit ng tatay ko. Kailangan maoperahan siya. Kapag hindi siya naoperahan, mamamatay siya. Eh, sa palagay mo kaya? Kung sakaling gumaling ang tatay mo, matuwa kaya siya na ang pinagpagaling niya ay galing sa pang-hold up.
matigas talaga ang ulo mo. Sinabi na huwag mong pakikialaman ng bata ni Bossing. Sa susunod, bala ng pakakain namin sa'yo. Kapal din ang mukha mo eh. Sa trabaho ka na ni Bossing, inaahas mo pa siya. Ano mo naman? Tatandaan mo na ang mga ginawa namin sa'yo ito. Kapag hindi mo nilayuan ang bata ni Bossing, hindi lang yan ang aabutin mo sa amin. Ha? Ay na. Nawalan ako ng trabaho nun. Pinagbintangan ako ng amo ko na inaahas ko yung babaeng kinakasama niya. Wala naman akong kasalanan eh. Kinukursunada ako ng babaeng yun. Siya may gusto sa akin. Kahit anong gawin kong iwas, lapit siya ng lapit. Nung tapatin ko siya, binaliktad niya ako. Sinabi niya sa amo ko, kinukursunada ko raw siya. Noong mga panahong yan, malubha ang takatay ko. Nagkanda, baon-baon na nga ako sa utang para lang makabili ng gamot niya. Nung inatake siya uli, sabi sa akin ng doktor, kailangan ma-opera siya. Eh yung ang pambili ng gamot, pinoproblema ko. Yung pa kayang pampa-opera. Ama, ang mabuti pa ay soli mo na lamang yung perang yan. Kesa mabilanggo ka. Hindi niyo alam ang sinasabi niyo, Tatang. Kung mahalaga ang buhay ng iyong ama, mas pahalagaan mo ang karangalan at pangalan niya. Nilamo na ng kahirapan namin yung karangalang sinasabi niyo. Wala sa dami ng pera ang karangalan at dignidad ng isang tao, kundi na sa malinis niyang pangalan. Bata ka pa. Meron ka pang panahon para magbagong buhay. Sa palagay ko, yan din ang sasabihin sa iyo ng iyong ama para sa iyo. Maghapong nakakapagod. Isang araw na parang nag-uunahan ng oras, minuto, segundo. Nakakatawa. Ilang kwento ng buhay ang binuklat ng ilang tao sa akin sa buong araw na ito. Pero ni isa man sa kanila ay hindi ko natanong ang pangalan. Para lang silang hangin dumaan at dumampi sa akin. Ako rin kaya sa kanila. Mundo ko rin ito! Akin din ito!
Naku, Mama! Bili ka ng mais ko, ang tamis-tamis. Alam mo, kahit pustisong ngipin mo, kaya mong pangusin yun. Akin na isang mais, dali. Dali, yung magandang bigay mo. Naku, init pa, Mama. Tingnan mo, oh. Oh, tingnan mo yan, oh. Oh, halika, silipin mo. Oh, dilaw na dilaw yan. 10 piso lang isa. Oh, bibili ka ba? Oh, tiyan mo, alisan ko pa yan ng balahibo para sa'yo. Teka, Oh, ano? parang pamilyar ang mukha mo sa akin eh. Talaga? Ala, sige, hulaan mo. Baka maka-jackpot ka. Ano? Madalas kong makita yung mukha nila. Teka. Nakaw, di ba? Alam ko na. Saan? Virginia Amor! Wow! Ang galing mo! Nahulaan mo! Sabi ko na nga ba, Virginia Amor! Okay. Dahil nahulaan mo kung sino ako, ito, ay gaganting palaan kita ng isang mais na dilaw. Kainin mo, sige, ayan. Pero teka. Teka muna. O, bakit? Bakit ganon? Anong ganon? O, sige, magtanong ka. Kung bakit nagtitinda na lang ako ngayon ng sweet corn. Hindi ka makapaniwala, no? Ng isang sikat na artista na dati ay ngayon nagtitinda na lang ng mais. Tanong mo, sige. At imposible naman na naging nobyo kita nung araw, no? Hindi mo ako naging nobya, sigurado ako. Hindi, Ay. nakakapagtaka lang eh. Dahil sa sumikat naman kayo. Marami kayong pelikulang ginawa. Noon yun, pare ko. Oh, pero siyempre, sumikat. Maraming pelikula. Dapat mayaman na kayo ngayon, di ba? Anong nangyari at nagtitinda na lamang kayo ng mais? Yun ang malungkot nun eh. Sige na, kakainin mo na yung mais mo. Sabihin mo sa akin kung matamis, ha? O ano? Ang tamis! Sabi ko sa'yo eh. Galing. Kukuha pa ako ng 4. Kukuha ka ng 4? Ah, siguro dahil nakilala mo lang ako, ano? Sa tagal ng panahon na hindi kita napanood sa pelikula, akala ko, doon ka na sa Amerika nanirahan. Katulad ng mga ibang artista, pag sumikat, yumaman. Nag-iibang bansa. Isang bagay na pinagmamalaki ko, nakatungtong na ako sa Amerika. Nakakita na ako ng snow. Nakakain ako ng ubas, mga mansanas doon. At nakapag-asawa pa ako ng Amerikano. Kaya lang, walang nangyari sa amin. Nagkahiwalay din kami. Ano na nga palang nangyari dun sa paborito mong leading man? Si Rafael Amante. Patay na siya. Na-aksidente sa Italia. Sana kami nagkatuluyan noon. Kaya lang nang ipareha siya sa ibang artista, dun siya nagpakasala. Talagang ganyan ang swerte, okay lang. Pero sa isang banda, mabuti na rin na hindi kaming dalawa nagkatuluyan. Kung hindi naging biyuda akong maaga, di ba? Pero, bakit hindi ka na nag-asawa muli? Ay, hindi na. Ang pag-aasawa ay para ring pag-aartista yon. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nawawalang init, nawawalang romansa, lumalamig. Gaya ngayon, sa akala mo ba sa pagtitinda ko ng mais, may nakaalala na si Veronica, amor ako noon? Ang alam lang nila, ako si Binyang na magmamais. Pero hindi na bali kahit hindi nila ako maalala at matandaan. Basta't sinabi nilang matamis yung mais ko, maligayang-maligaya na ako. Day ko pa ang pumirma ng 50 autograph, alam mo ba yon?
buti ka pa. Eh, yung cabinet ko, punong-puno ng mga mga lumang album, mga script, mga retrato, mga kung ano-anong bagay na nagpapaalala ng kasikatan ko noon. Dinadaga na nga! Jesus Marios. Ito, tulad nga ng sabi nila, walang permanenteng bagay sa mundong ito. Kapangyarihan man o kasikatan, ang importante daw, meron kang mga alaala na lilingunin, pangit man o maganda. Eh, ganito ang swerte ko, kaya dito na lang ako napunta, di tatanggapin ko. At itong sasabihin ko sa'yo, minsan hindi ako nagsisi. Masaya ako. Nakakaingit ka. Oh, bakit ba ikaw? Hindi ka masaya? Ha? Walang silbi. Pinalis ako sa trabaho dahil matanda na raw ako. Kaya ito, pag-drive na lamang ng taxi, sikatan o lubugan ng araw. Ikaw naman, bata ka pa. Marami ka pang ikikwento dyan sa mga pasahero mo. Marami ka pang mga karanasan na ibabahagi sa kanila. At matutulungan mo sila, hindi ba? Okay, ito na lang isipin mo. Bawat pasada mo, isang numero ng edad mo ang nababawas. Oh, hindi ba tama yun? Ay nako, yung mais ko. Sa kakikwento natin, halika na. 40 pesos na lang. Pinatawad na kita, ha? Pero sa isang kondisyon. Ano yun? Pipirmahan mo ang balat ng mais. Yun lang pala eh. Kaya ko yan. Anong gagawin mo naman kung napirmahan ko yan? Itatago ko at ipagyayabang ko. Oy, ay, sandali. Ano nga pala yung pangalan mo? Pocholo, masangkay. Samantala, isang hold-upper ang nagsauli ng perang hinold-up nito sa butikang kanyang pinasok kahapon. Ang hold-upper na nakilala sa pangalang Fernando Marasigan, 26 anyos, ay nagsadya sa tanggapan ng St. Marcos Drugstore upang personal na ibalik ang pera. Di umano, isang matandang taxi driver ang nakahikayat sa kanya upang isauli ang malaking halagang nakuha sa pang-hold-up. Sir, huwag niyo sabihin pahatid na naman kayo sa bahay ni Rizal. Patay na si Rizal. Hindi niya na ako inintay. Bali, sige, pandari mo. Meron kaming usapan ni Bonifacio. Kailangan na dito ang katipunan. Gulo na ang bayan. Naghihirap na ang Pilipinas. Sir, ano na ho eh? Ano? Tatakot ka, no? Kung di ka natatakot, kung mahal mo ang inang bayan, sige, punitin mo sedula mo. Sir, kakarbahan na ako eh. Hindi na ako magpapasada. Taksin ka. Nakapili!
Bata ka pa. Marami ka pang ikikwento dyan sa mga pasahero mo. Marami ka pang mga karanasan na ibabahagi sa kanila. Matutulungan mo sila, hindi ba? Okay, ito na lang isipin mo. Bawat pasada mo, isang numero ng edad mo ang nababawas. Oh, hindi ba tama yun? Matumalang pasada. Pero tuloy-tuloy pa rin ang buhay.